Hello guys! Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Pinay Taste PA, na kung saan po nagbabahagi po ako ng mga negosyo ideas na pwede po natin pagkakitaan. Kaya naman for today's video ay babahagi ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng birthday cake gamit lang ang ating kaldero. Kaya sa mga walang oven dyan, no problem, dahil anytime na gusto natin gumawa ng birthday cake ay pwede na tayong gumawa. Kaya tara, simulan na natin. Sa isang lagayan, pagsasama-samahin lang natin yung 3 perasong itlog na large, 3 kutsarang margarine, kung wala naman kayong margarine, pwede yung butter o yung mantika. Maglalagay din tayo ng vanilla extract. Kung wala naman kayong vanilla extract ay okay lang dahil optional lang naman ito. At itong main ingredients natin na magpapasarap dito sa ating cake, ang mango condensed milk na kung saan pwede nating mabili sa tindahan o kaya sa palengke at supermarket. Pagsasama-samahin lang natin lahat yung mga wet ingredients natin dito sa ating paggagawa ng ating cake. At pag nahalo na nga natin lahat ng mga wet ingredients ay hahalu-haluin lang natin na mabuti para mag-combine yung mga sangkap na nilagay natin. Super easy nga lang gawin nito at talaga namang yung mga sangkap ay mura lang talaga at minsan makikita na lang natin yan sa kusina at pwede na pala natin gawing birthday cake. At syempre, pwede natin itong pagkakitaan dahil napakaliit lang ng puhunan na ginamit natin dito. At pag nahalo na natin na mabuti ang mga wet ingredients, itabi na muna natin at sa bukod na lalagyan ay pagsasama-samahin naman natin yung mga dry ingredients. Maglalagay lang ako dito ng 1 1/4 cup na all-purpose flour or kung wala kayong all-purpose flour ay pwede naman yung harina kahit anong klase. Naglagay din ako ng 1/2 cup na sugar at 1 tablespoon na baking powder. Make sure nyo lang po na pag maglalagay po kayo ng baking powder, i-check nyo muna dahil minsan po yung nabibili po natin sa tindahan ay expired na po. At pag napagsama-sama na natin yung mga dry ingredients dito, ay haluin lang natin ito ng mabuti. At next naman, yung tinabi nating mixture ay ihahalo na natin dito sa dry ingredients natin. Tapos, haluin lang natin ulit ng mabuti. At pag nahalo na natin na mabuti yung mga sangkap ay ilalagay na natin sa kaldero na pinahiran natin ng margarine. Kung wala naman kayong margarine, pwedeng mantika or butter, kung anong meron kayo na available sa kusina nyo ay pwede naman natin ipahi dito sa ating kaldero. Make sure nyo lang na dapat malagyan lahat ng side para hindi dumikit ang ating cake pag ito ay hahanguin na natin. At pag napahira na natin ng margarine ay ilagay na natin yung ating mixture na pinaghalo-halong mga sangkap. At kung hindi ka pa po pala nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, Pinay Taste PH, ay pwede po kayo mag-subscribe para lagi po kayo updated sa mga ganito nating negosyo idea, recipe. At pag nailagay na natin ang mixture sa ating kaldero na may margarine, ay pwede na natin itong lutuin sa mahina lamang po na apoy. Uulitin ko po na dapat ay mahinang-mahina lang po para hindi po masunog ang ating cake. At lulutuin po natin ito ng 45 minutes hanggang 1 oras. I-check po natin yan mamaya. At after 45 minutes, chinek ko lang ito at ginamitan ko ng toothpick para makita kung yung loob ba nito at ilalim ay luto na. At pag walang dumikit, ibig sabihin po ay luto na po ito. At after 45 minutes, tinanggal ko na nga itong ating kaldero at luto na po ito. Kung gagawin nyo nga ito, 30 minutes na niluluto nyo ay i-check nyo ng toothpick para makita kung luto na o hindi. Kung hindi pa nga po luto, mag-add lang kayo ng 15 minutes at i-check nyo po ulit ng toothpick. Minsan po kasi depende sa kaldero na ginagamit natin ang pagkaluto ng ating cake. At paalala lang po na wag po natin tatanggalin ang ating cake sa kaldero pag ito ay mainit pa. Kailangan po muna natin itong palamigin bago natin tanggalin sa kaldero. Okay po? Dahil po pag mainit pa ang ating kaldero at tinanggal natin ang ating cake, ay masisira po ang ating cake. Sayang naman at ayaw natin yon. And this is it, pansit. Ito ng ating birthday cheesecake gamit ang ating kaldero.
In fairness nga dito sa ating cake na gawa sa kaldero ay malambot talaga siya dahil 3 times na akong gumagawa nito at hindi ako nasisiraan ng cake. O diba, hindi natin akalain na pwede na tayong gumawa ng birthday cake na gawa sa ating kaldero. Abay, hindi na nga masama kung ito ang ihahain natin sa ating birthday o kahit ano pang okasyon dahil bukod nga sa napakadali lang gawin, ang mura pa ng mga sangkap. At kahit nga wala tayong oven ay pack na pack, anytime na gusto natin gumawa ay pwede tayong gumawa at pwede rin itong pangregalo sa ating mga kapamilya at syempre pwede natin itong pagkakitaan. At sa 3 times ko nga na gumagawa nito ay perfect talagang pagkakaluto at lasa nito ay sakto lang sa sangkap na binahagi ko sa inyo. At ang isa pa nga nagpadagdag ng sarap ng lasa nitong ating cake ay yung nilagay nating overload cheese sa ibabaw nitong ating cake. Ang sarap nito, grabe. At muli hanggang dito na lang. Sana po inyong nagustuhan. Abangan po ang aking susunod na negosyo idea recipe na ibabahagi po sa inyo. At sana po ay makatulong itong video sa mga naghahanap ng pagkakakitaan. Please like, share, and subscribe. Thank you so much.